Magandang gabi sa lahat, sa ating tagapakinig ng ating kwento. Ngayong gabi, ang inyong maririnig na kwento ay hangos sa toong buhay na pangyayari. Pero bago natin simulan ang kwento, please like, subscribe, and hit the notification bell below para ma-notify kayo pa nag-upload kami ng bagong kwentong kababalaghan. Ang ating kwento ay tungkol sa aming lolo na naengkanto. Noong unang panahon sa probinsya namin, merong kapatid yung lola namin na walang asawa at anak, kaya tumanda siya ng mag-isa. Pasalin-salin siya sa bahay ng mga pamangkin niya hanggang sa makarating ang araw na nagbukod na siya ng kanyang bahay. Naninirahan siya mag-isa kasama ang kanyang mga aso. At doon siya nakatira sa dinadaanan ng mga engkanto. At napapabalita na doon mismo sa pinapatuyuan ng bahay, doon kamo ang lugar ng mga engkanto. Isang gabi, nagulat kami na sigaw ng sigaw at humihingi siya ng saklolo sa aming pinsan. Tinatawag niya sa pangalan ng pinsan namin. At yun na nga, agad nang pinuntahan ng pinsan namin para saklolohan. Pero laking gulat ng pinsan namin na makita na ang aming lolo nasa ilalim na siya ng kawayan at di na ito makalabas. Tinanong siya ng pinsan namin paano siya nakapasok doon. Sagot niya di rin daw niya alam kung paano. Kami rin hindi namin alam kung paano siya nakapasok doon. Iwala namang daanan paloob at matinik doon. Kaya agad kumuha ng itak ang aming pinsan at gumawa ng daanan para makalabas ang aming lolo. At na makalabas na siya, doon na siya nagkwento na pagkagising daw niya bakit puro tinik at masikip yung paligid niya at madilim. Yun ang pinagtataka niya. Minsan pag nag-iisa sa kanyang bahay may mga nagsisit-sit sa kanya na wala namang tao sa paligid. At makalipas ang taon, namatay ang aming lolo. Sa di alam na kadahilanan, nakita na lang siya na nakabaluktot at matigas na at malamig ang kanyang katawan. At nung naiburol na siya, may mga elementong nagpapakita. Minsan daw sa ilalim ng kabaong niya may parang batang nakatambay lagi. At di pa natatapos ang ating kwento dito. Dahil may karanasan pa kami habang nakaburol si lolo. Dahil noong mga panahon na iyon, marami kaming karanasan. Tuwing gabi habang nagpupuyat kami sa lamay ni lolo, meron kaming pinsan na may itsura at type siya ng aswang. Isang gabi nakatambay kami sa gilid ng kalsada dahil may tambayan dito na upuan. Habang kami nag-uusap, biglang may tumunog na tiktik pero di namin alam kung bakit merong tiktik ng mga gabing yun. Hindi kami natakot dahil kasama namin yung pinsan naming lalaki. Inasar pa niya ito ng paulit-ulit at sumagot ang tiktik. Samantalang kaming mga bata ay nagsipagtakbuhan pababa sa kalsada. Dahil sa takot, kami nagsitakbuhan. Pero yung pinsan namin ay nagpaiwan. At kaming medyo bata pa ay pumasok na sa bahay. Nung nasa loob na kami ng bahay, doon na kami nagtipon-tipon sa kwarto. Habang kami nag-uusap, sinundan kami ng tiktik. Pag inaasar namin ito, na ginagaya namin ang tunog niya parang nagagalit ito, no? At paikot-ikot yung tunog niya doon sa kwarto sa likuran ng bahay. At nung tumahimik kami para matyagan yung tiktik, bigla itong nawala. May isa kaming pinsan, may flashlight siya. Mahilig siya mag-flashlight sa dilim.
Laking gulat niya, may nakita siyang itim na hayop na mukhang aso. At pumasok ito sa ilalim ng bahay. Yung sahig ng bahay ay kawayan lang. Agad naming naaninag yung maitim na malaking nilalang na mukhang aso. Dun siya sa ilalim ng bahay. Tahimik lang kami. Agad kumuha yung pinsan namin ng mainit na tubig na kumukulo at binuhos dun sa butas sa sahig na kawayan. Laking gulat namin, may tumunog na baboy sa ilalim ng bahay na parang kinakatay. Nagpapanik yung itim na nilalang sa ilalim ng bahay na para bang di alam ang gagawin. Agad itong tumakbo sa kakahuyan at biglang nawala. Agad naman nagkwento ang lola namin tungkol sa isang babae daw na umaaligid sa bahay nila. Bago mangyari yon, may babae daw na bigla na lang daw sumusulpot sa harapan ng bahay nila. Nasaksihan talaga ni lola ang pagsulpot ng babae. Yun din kasi ang tadtad lang na pwede kang sumilip. Noong mga gabing yun, nagtataka si lola bakit kahol ng kahol yung mga aso sa labas. Kaya naisipan ni lola sumilip sa tadtad na kawayan. Nung una, wala siyang makita. Nung pagkisap ng mata niya, nakita niya ang isang babae na dahan-dahan daw na naglalakad papunta sa bahay nila. Doon na naisip ni lola na isang aswang yung babae. Kaya dali-dali niya itong pinasindi ang ilaw. At nagpagkasilip ni lola, wala na yung babae. Nagpunta sila sa albularyo at nagpatingin. Laking gulat nila na sinabi ng albularyo na may nanliligaw na aswang sa kanyang anak. Maaring magbahagi ng inyong kwento para maitampok namin ito sa aming channel. Mag-email lang sa aming email address. Maraming salamat sa pakikinig.